Hello po, magandang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po kayong tayo sa tahanan ng mag-asawa. Mag-asawang, ito po sila, yan. Ang magandang lalaki, si Jericho Bautista. Ang kanyang asawa, si Ada Bautista. Husband and wife. Okay, makita niyo po sila. Okay. Para lang makita ninyo, baka sabihin nyo wala tayong kasama rito. Once again, tingnan natin sila, no? Tumadi ka muna, no? Yung picture lang ako. Yan. Tingnan natin sila. Oh, di po ba? Okay. Meron kaming Bible study ngayon, kung tawagin dito, o Bible study. Ayan. Sige, ano po? At least nakita nyo, meron tayong kasama. Baka sabihin nyo, wala. Okay? Ang ating pong pag-aaralan na itong sinabi ng ating Panginoong Yesukristo na kung kailan sinabi niyang ganito. Ito po sa 1:5 verse 30. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umaatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang atol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang sabi ng Panginoong Yesus, yung kanyang sinusunod, hindi sarili kong kalooban. Pansinin niyo po kanino daw kalooban ang kanyang sinusunod? Ang sabi niya, sinusunod ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yung nagsugo sa kanya, yun po ang kanyang sinusunod na kalooban. Hindi yung kanyang kalooban. Sipin niyo po, anak siya. Bakit ganun ang salita niya? Di ba pwedeng sundin ang kalooban niya? Parang pagmamapid. Hindi po. Kasi po, si Jesus ay masunuring anak. Bilang anak na masunurin, ang sinusunod niya, yung sinabi ng kanyang nagsugo sa kanya. Tignan muna natin, Sino ba yung nagsugo sa kanya? Kukunin din po natin sa Biblia. Para hindi po tayo magkamali. Ito. Sa chapter 12 ng 1, sa 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Pansinin nyo, yung Ama ang nagsugo sa akin, sabi niya. Sino ba yung Amang tinutukoy ni Jesus? Kung titignan natin yung salitang Mateo, chapter 6, verse 9, Ama namin, nasa langit ka. Nasaan yung Ama na sinasabi niya? Nasa langit. Ganito, sabi niya rito sa 6:9 ng Mateo. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit. Yan. Yung kanyang Ama po ay tagalangit. Yun ang nagsugo sa kanya. Kaya sinabi niya, sinugo ako. Kung ano ang kanyang pinasasabi, yun ang aking ginagawa. Hindi ang kanyang sariling kalooban. May kalooban si Jesus, pero sineseparate niya po yun na sinusunod niya ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Bilang anak, siya po ay masunurin. Meron pang isang ebidensya. Tingnan pa natin dito. Sa Pilipos, chapter 2, verse 11. Ayan Sandali Yung sa Pilipos kasi, ang nakalagay dito, okay? Ito, sa 10, ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya.
11, at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Yan. Para maparangalan ng kanyang Ama, Diyos Ama, sundin niya ang kalooban ng Diyos. Dito, meron nakalagay dito. Simulan na natin sa 5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. Ito pa rin sa Pilipos 5, chapter 2, verse 5, 6. Kahit si Diyos hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ko sa niyang binitiwan ng karapatan niyang ito at namuhay sa isang alipin, ipinanganak siyang tulad sa isang karaniwang tao. 8. Nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Kita niyo po? Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan ang sinunod niya sa Diyos. Kaya tayo bilang tao, kung si Jesus po naging masunurin sa kanyang Ama hanggang kamatayan sa krus, tayo pa kayang mga tao ang hindi susunod? Kung minsan, yan nga nakakalungkot tinatawag mo ang Diyos, Diyos ko, Diyos ko. Kung ano sinasabi mo sa Diyos, pero ang tanong, sinusunod mo ba yung gusto ng Diyos na tinatawag mo? Baka naman hanggang Diyos ka lang, hanggang Diyos ko, puro ka na lang ganon. Pero ang tanong, sinusunod mo ba? Kaya si Pablo, anong nangangaral si Pablo? Anong sabi ni Pablo? Tularan niyo ako. Si Pablo isang kriminal, pero wag natin tutularan yung kanyang pagiging kriminal. Anong tutularan natin sa kanya? Ito po ang sabi niya. Okay? Nakalagay dito ay heto, sa Korinto. 1, tularan ninyo ako. Kung alam mo yung background ni Pablo, tutularan mo ba siya? Isa siyang mamamatay tao. Kailangan ba pumatay ka ng tao? Hindi. Ito. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me as imitate Christ. Yun ang tutularan natin kay Pablo bilang apostol ng mga Hentil, yung kanyang pagsunod kay Kristo. Bilang tao, si Jesus naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Kahit meron sariling kalooban yan. Dapat sumunod tayo. Gayahin natin si Kristo, gayahin natin si Apostol Pablo. Ang problema, tawag ka ng tawag sa Diyos, tawag ka ng tawag kay Jesus. Ayaw mo naman sumunod sa Kanya. Parang mong ginagawang loko-loko sa sarili mo. Parang niloloko mo lang ang sarili mo. Tutulad ka rin lang. Tapos tutularan mo si Satanas. Anong gusto ni Satanas? Yung ayaw ng Diyos. Yun ang gusto ni Satanas. Ang Diyos ay mabuti. Si Satanas ay masama. Si Satanas ay maitim. Ang Diyos ay liwanag. Imbis na sa liwanag ka lumakad, nilalakaran mo kadiliman. Against, ibig sabihin, kontra. Magkakontra sila. Kasi sabi ni Jesus, si Satanas walang salita ng Diyos. Kaya hindi siya pwede sumunod sa Diyos kasi walang salita sa kanya. Ang sabi ni Jesus yun. Ikaw nakakarinig ka ng salita ng Diyos, pero gusto mo sa demonyo ka. Yun bang dapat, kaibigan? Hindi. Pag naririnig mo tungkol sa Diyos ka. Tingnan natin, may tayong babasahin Ano sabi ni Jesus? Doon sa 8:1. Alam niyo po anong sinabi ni Jesus dito? Medyo masakit ito, wala tayong magagawa. Yan ang totoo. Sa 44, ang diablo ang inyong ama. Kita nyo? May mga tao pala dito, ang tatay niya si Satanas. Sino may sabi yan? Si Jesus.
Bakit sinabi ni Jesus na ang inyong ama ay ang diablo? Pagdating po sa verse 45, ang sabi ni Jesus ay ito, ngunit ang sinasabi ko ay ang katotohanan, kaya hindi ninyo ako pinaniniwala. Oh. Nagsasalita ng totoo si Jesus. Pero ayaw siyang paniwalaan. Kaya sabi niya sa kanila, ang tatay nyo ay ang diablo. Yun po yung, alam nyo, yung dasal ka ng dasal. Diyos ko, tulungan mo ko. Diyos ko, tulungan mo ko. Kaya sinasabi ko po, yung bang Diyos na tinatawag ko, yung talaga yung Diyos ng langit? O baka naman si Satanas? Kasi si Satanas din, Diyos din. Hindi nyo ba alam na tinatawag din Diyos si Satanas? Parang ganito. Ayaw ng Diyos ang masama, pero ang ginagawa mo masama. Pagkatapos tumatawag ka sa Diyos, ang tinatawag mo nun, hindi naman yung Diyos ng langit. Ang tinatawag mo si Satanas. Eh bakit? Yung ginagawa mo, magkaiba doon sa salita mo. Magkaiba. Kaya, ito, basahin ko muna. May babala si Jesus dyan. Yung mga nananalangin, Diyos ko, Diyos ko. May babala dyan. Baka kala nyo. Pagdating ng araw, basahin ko mamaya yun. Ito muna. Sa 4:4 ng ikalawang Korinto, ang sabi niyang Biblia, ni Pablo, hindi sila sumasampalataya. Pasinin nyo. Hindi sila sumasampalataya. Sino tinutukoy? Mga tao, ano? Anong klaseng tao ito na hindi sumasampalataya? Di natural sa diablo yan. Hindi sila sumasampalataya. Letra por letra. Sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Di ba Diyos din yan? Sino yan? Si Satanas. Ang kanilang Diyos. Kaya akala mo, nagdadasal ka sa Diyos, Diyos ng langit at lupa. Yung pala, kay Satanas ka pala tumatawag. Pero pag sabihin mo sa tao, ay kay Satanas, hindi papayag yan. Baka magalit pa. Bakit? Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita o salita ng Diyos tungkol sa kaningingan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano si Jesus? Larawan ng Diyos. Para makita mo ang Diyos, pag nakita mo si Jesus, yan ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Yung palang hindi sumasampalataya, sila'y binulag ni Satanas. Diyos din si Satanas. Siyang bumubulag para wag kang sumampalataya sa Panginoon Diyos. Amen. Dasal ka ng dasal, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Magbuhat doon sa pinto na simbahan, nakaluhod ka na, hanggang doon sa altar. Yung iba, gumagapak pa. Yun pala. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Bakit? Ito yung babala ni Jesus. Baka akala nyo, pumapasok kayo ng simbahan, akala nyo, sigurado kayo. Hindi ko sinabing huwag kayong magsimba. Pero siguraduhin ninyo yung ginagawa ninyo. Tama. Hindi yung dasal ka ng dasal. Pero yung ginagawa mo, sa demonyo pala. Sabi ni Satanas, okay ka bata. Kunwari sa Diyos ka tumatawag, pero ang totoo niyan, sa akin ka tumatawag. Di mo ba? Nakakatakot. Ito, ano sabi ni Jesus? Sa Mateo chapter 7, 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. O kita mo? Tumatawag ka na sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, hindi ka papapasok sa kaharian ng langit. Yan ang nakakatakot. Akala mo, palangit ka. Yung pala hindi.
Sino may sabi? Si Jesus, hindi ako. Binasa ko lang. Oh. Uli natin ha. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Sa hirap ng buhay ngayon, kulang na lang pababahin po ang Diyos sa langit dito sa lupa para magimala. Lalo na kami mga bibigat na problema. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sino ang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos? Si Jesus. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. Oo, kamatayan sa krus. Hanggang mamatay siya, sumunod siya. Kaya sabi ni Pablo, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Kaya nung pinako po si Pablo, ipinako rin sa krus yan. Baka akala niyo, sa panahon ng persecution, kanya lang, iba yung si Jesus cross. Yung kay Pablo, X. X. Yan. Kumbaga yung cross, imbis na diretsong ganyan, yung sa kanya, pa ganyan. Ipinako rin po siya. Dahil sa pagtulad niya kay Jesus. Kanya lang, ni-request ni Pablo, huwag niyo akong ipako kagaya ni Jesus. Yun. Ang request niya, X. Oh, kita nyo? Nandahil sa pagsunod. Hanggang kamatayan, sumunod sila Pablo. Hindi sila natakot sa kamatayan. Bakit? Eh sabi ni Jesus, kahit mamatay ka, muli kitang bubuhayin. Kanya lang, pag binuhay ka ni Jesus, ibang dimension na po yun. Pupunta ka na sa dako ng mga espiritu. Espiritong matutuwid. Iba po yung espiritu ng masama. Namatay ka at hindi ka nakapanumbalik kay Kristo. Espiritu ka rin, pero may dako kang kalalagyan. Dako ng pagdurusa naman ang tawag doon. Pero kapag ikaw ay masunurin, kagaya kay Pablo, sumunod siya, gaya ni Jesus, sumunod sa kanyang Ama, doon ka naman sa dako ng spiritual word. Habang naghihintay ka ng rapture. Okay? Doon po ngayon mapupunta ang isang tao. Ano? Kaya tayo, bilang mga natuturuan ng salita ng Diyos, kailangan po maging masunurin tayo sa Diyos. Naalala nyo ba yung Lord's Prayer? Oh, Sister Rada, alam mo ba yung Ama namin? Alam nyo ba yung dasal na yon? Ikaw. O sige nga, anuhin natin. Mana, kantay mo na. Kantayin natin, no? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. O yun, sundin ang kalooban mo. Sinong nagturo ng Lord's Prayer na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Kanya lang ngayon ginawa na pong kanta yun. Abang kinakanta yun, yung mga kumakanta niyan, nag-ahawak kamay sila. Hawak kamay sila. Abang inawit nila yung Ama namin. So ano nakalagay po doon? Sundin ang kalooban mo. Ang utos ni Jesus sa mga tao, sundin ang kalooban ng Diyos nasa langit. Oh. Kaya yung sinabi ni Jesus na hindi ko mo tinatawag mo ko ng Diyos ko, o Panginoon, Panginoon. Garantisado, papasok ka sa langit. Hindi po garantisado yun. Kundi, sunod ka muna sa kalooban ng aking Ama. Kung siya nga po, alimbawa siyang pagsunod hanggang kamatayan. Si Pablo din, tinularan si Jesus hanggang namatay po siya noong year 46 AD. Day of the Lord.
46 AD, namatay si Pablo. Dahil sa pagsunod niya kay Jesus. Ngayon, huwag kayong mag-alala, sabi ni Jesus. Muli ko kayong bubuhayin. Pangako yan. Sigurado, gagawin niya. Siya nangako eh. Sa 11 ng 1. Tignan niyo po ang sabi niya. 25 and 26. 25. At sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yun ang ibig ko sabihin. Halimbawa po, ganito yan. Nag-iingalo ka ngayon. Nakakita na ba kayong, tanungin ko yan, nakakita na ba kayong nag-iingalong tao? Tatay. Ah, Tatay. sige nga, ikwento mo paano? Yang isang may sakit, yung tinatawag nila nag-iingalo, ano? Yung uling nga ng tao, yung parang, wala na, patay na yun. Ibig sabihin, yun ang last breath niya. Yung buhay na nasa loob sa kanya, lumabas na. Pansinin nyo, yan ang mga taong malapit ng mamatay. Yung naghihingalo kanila. Pag nakita nyo, wala na. Huling hiningan nyo yun. Ganun lang, pagtakas ng buhay sa kanya. Yung buhay na tumakas sa kanya, sabi ni Jesus, muli kang mabubuhay. Ganun lang kabilis yun. Nandun ka na sa lugar ng spiritual world. At dako ng espiritu. Yun. Naghihintay ko ron, yung katawan mong nilalamay dito sa lupa, sa bahay, ganyan, ano? Nililibing sa sementeryo, maghihintay ka lang ng panahon na yung katawan mong lupa at ikaw, yung katawan mo nandun sa spiritual world, o dako ng espiritu, ay muling magsasama yan para pumunta sa langit. Pero yung matagal pa yun. Pero pag namatay kang wala ka kay Kristo, hindi ka sumunod, doon ka naman sa dako ng pagdurusa. Yung katawan mo nasa sementeryo, yung kaluluwa mo nasa dako ng pagdurusa. Ibig sabihin, nagdurusa ka na sa apoy. Parang impyerno na rin po yun eh. Kanya lang ang tawag doon. Sa English translation, tinatawag na rin L yun. L, impyerno. Pero ibig sabihin po yun, temporary abode. O ibig sabihin, pasamantalang kalagayan. Kasi darating ang panahon na yung katawan mo sa lupa at saka yung kaluluwa mo dito sa dako ng pagdurusa, magsasama rin pagdating ng araw at itatapon sa impyerno. Yan ang sinabi ni Jesus. Yung sumasampalataya, yan ang magaganap sa kanya. Sa dako ng langit naman sila. Paraiso ng Diyos. Pero pag hindi ka na mananampalataya, hindi ka tumulad kay Jesus, doon ka naman sa dako ng pagdurusa. Yun ay nasa chapter 16 ng Lucas 19 hanggang 31. Ngayon, kung nabubuhay ka naman dito, kasi sabi niya rito kung mamamatay ka, muli kang mabubuhay. Kung datang ka naman ng buhay ni Jesus dito sa lupa, ano sabi niya? At sino man nabubuhay at nananalig sa akin na hindi na mamamatay kailanman. Yon. Anong hindi na mamamatay? Natural, pag dumating si Jesus ngayon, yung mananampalataya sa Kanya, hindi na makakaranas ng burol-burol. Hindi na mamamatay. Anong gagawin? Papalitan lang yung katawan nila. Mula sa katawan lupa na nabubulok, papalitan ng katawan lupang panlangit. Pang-eternal. Kaya maganda yung sabi ni Pablo. Tularan nyo ako. Tularan natin si Pablo sa pagsunod. Pero sa reality, si Pablo, bago siya naging apostol, siya ay isang kriminal, mamamatay tao. At ang pinapatay niya ay mga tagasunod mismo ni Jesus sa kanyang panahon. O, naintindihan niyo po. Kaya napakahirap po sa isang tao na hindi ka connected kay Jesus. Buti pa sa cellphone, connected ka sa cellphone eh.
sa Facebook eh. Sa YouTube, sa ano pa mga connected dyan, ang dami. Pero bakit kay Jesus, hindi ka connected? Anong dahilan? Kaibigan, baka ayaw mo pang bumitiw kay Satanas. Baka mas gusto mong makonect kay Satanas, ano? Nakalimot lang. Wawasakin ka ni Satanas. Akala mo, mabuti siyang kasama, hindi. Wawasakin ka niya hanggang sa uling ilangan mo. Bakit? Naghanap ng makakasama si Satanas sa impyerno eh. O tingnan natin, pa-impyerno ba si Satanas? Opo. Kanya lang, naghanap lang siya ng barkada. Ngayon, wag mo siyang gawin barkada. Masama siyang barkada, akala mo mabuti. Masama. Sa chapter 25:41. Tingnan natin na. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Kayong mga sinumpa, kayo pasahapoy na di namamatay, na inendya para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang impyerno kay Satanas yan at kanyang kampon. Pero pag hindi mo tinularan si Jesus, gaya na sinabi ni Pablo, kampong ka ni Satanas. Kahit nagdadasal ka pa ng Diyos ko, ito tuloy na natin ha. Meron pang kadugtong yun eh. Anong sabi niya? Sa 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Okay, ito na yung pangangatiran ng tao. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, sabi ni Jesus, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. 23, at sasabihin nito sa kanila, kailanman hindi ko yun nakikilala, lumayo kayo sa akin at lumayo kayo sa akin mga gumagawa ng masama. Ito yung sinasabi niya pupunta ng impyerno. Sipin nyo, ginamit pang pangalan ni Jesus, tinatawag pa nila Panginoon, Panginoon si Jesus. Pero saan sila tinapon ni Jesus? Doon sa impyerno. Anong sabi niya? Lumayo kayo sa akin. Anong sabi niya doon sa mga tinapon sa impyerno? Ito, basahin natin. 41. Okay, 25:41. Anong sabi ni Jesus? Para lang makita ninyo ang katotohanan. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin. Yung sinabi niya doon sa 7:23 na lumayo kayo sa akin, siya rin ang sasabihin niya sa 25:41 ng Mateo, lumayo kayo sa akin. Saan kayo pupunta? Sa apoy ng impyerno. Kasama niyo si Satanas, sabi niya. Yan ang mahirap. Tumatawag ka sa kanya. Akala mo. Kasi nga po, hindi ka totoong sumusunod. Kunwari ka lang. Panginoon, Diyos ko. Pero, baligtad ang ginagawa mo. Ayun, si Satanas pala, Diyos din pala. Kanya lang, Diyos ng kasamahan. O Diyos ng masasama. Yun pala yung tinatawag mo. Akala mo nagdadasal ka. Kaya, kahit anong gawin mo pagdarasal, bakit ganito? Lagi na lang akong ganito. Gusto ko na magbago. Bakit hindi ako mabago-bago? Di po ba ganyan? Kasi nga, ang akala mo, tama yung ginagawa mo. Yun pala. Meron naman tayong isip binigay ng Diyos. Di gamitin po natin sa masama at mabuti. Alam mong masama ito, huwag mong gawin. Alam mo mabuti ito gawin mo. Kahit walang Biblia, alam mo na may masama at mabuti. Alam mo naman yung maputi at saka yung maitim. Alam mo naman maliwanag at saka madilim. Sa madilim, untog dito, untog doon ang mangyayari. Sa maliwanag, di ba nakikita mo lahat, hindi ka mauuntog. Ganun lang kasimple, kaibigan. Panahon na po, ang pinangakuan ni Jesus na pag namatay kayo, muli kitang bubuhayin, sabi niya, yung mga mananampalataya, na gaya niya, sumunod sa kanya, sumunod naman si Jesus sa kanyang ama. Kita niyo, sabi ni Jesus,
Hindi ko kalooban ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko, yung kalooban ng aking ama na nagsugo sa akin. Panghuli. May panghuli pa eh. Doon sa 1 chapter 12. Basahin naman natin yung chapter 12, verse 50. Anong sabi ni Jesus? Ito. Hindi ba ninyo, ito. 11, 12. Sa chapter 12, verse 50. Sabi ni Jesus ay ganito. 12. Ito. Sa 49, okay, 49. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin ang siya nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siyang sinasabi ko. Ano ang hatid na salita ng Diyos na pinapahayag ni Jesus? Buhay na walang hanggan. Kaya lahat ng maniwala sa Kanya, magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamagandang wakas ng buhay ng tao. Oo, mahirap ang buhay dito sa lupa. Sino bang hindi dumaranas ng kahirapan? Ikaw lang ba, kaibigan? Maraming may... Sa survey, 75% ng Pilipino mahirap. 25% ang nakakahangat sa buhay. Oh, hindi ka nag-iisa. 75% pa lang mahirap. So, anong dapat mong gawin? Isuko mo na ang buhay mo kay Jesus. Amen? Yan po ang tama. Tularan natin si Jesus. Ano to tularan natin sa Kanya? Yung pagsunod niya sa Kanyang Ama hanggang kamatayan. Kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating video Sana po marami kayong natutunan. Lahat naman po yan biblical. So, ang ginamit ko palang Biblia ngayon, bagong tipan, ito yung mga Gideon. Alam niyo yung Gideon na yan? The Gideon International. Sila po yung namimigay ng mga Bibliang ganito sa mga opisina, eskwelahan, kung saan, hotel. Ito, hotel, motel, ospital, bilangguan, mga kawal ng mga sandatang lakas, mga estudyante, mga nurse sa 170 bansa. 170 bansa sa buong daigdig. Yun ang kanilang binibigyan ng mga... Ito po, hindi binigay sa akin to ng Gideon. Napulot lang ng basurero sa basura. At kinuha niya at ibinigay sa akin kanina. Yun ang ginamit kong Bible study sa kanila. Ito yung symbol ng Gideon, no? Pag nakakita po kayong ganito, yan. Sigurado, Gideon yan. No? Yung nasa lumang tipad yung Gideon, yung pagsunod nila kagaya ni Gideon, ano? Sige. Maraming salamat, kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, i-share. Kayo bang na-sharean, mag-share po kayo. I-share nyo sa iba. Malay ninyo. Yung ma-share ninyo, ito pala yung kanilang kailangan. Hindi po ba? Okay po ba? Sige, hanggang dito na lamang po. God bless us all.